Hello, may nabasa pala ako sa comment section. Sabi niya, hindi porket fit sa'yo, yung diet na to ay fit na sa lahat. Alam mo, isa sa pinaka good example na nilikha ng Diyos. Alam niyo ba yung panda, ang diet niya ay bamboo. Kahit pakainin natin siya ng iba't ibang edible na fruits and vegetable, alam mo ba kapag pinakain mo yun sa kanya, mamamatay siya. Maging ang manok, matuka niya, ang damo na hindi pa pwede sa kanya, magugulat ka na lang, patay na. Kambing, ganun din. Any kinds of animals, kapag may nakain sila na hindi talaga pa pwede sa kanila, mamamatay sila. Pero paano natin nasabi na ang tao hindi pa pwede sa ganitong klase ng pagkain, most especially sa karne na laging pinagdedebatihan ng ngipin natin ay nakadesign lamang kumain ng halaman. Alam niyo po, kahit anong kainin ng tao, paulit-ulit ko na itong pinapaliwanag sa mga previous vlog ko, na very adaptive tayo sa papalit-palit o any kind ng pagkain na kakainin natin. Very adaptive yan. Malalaman na nga lang natin sa dulo, kahit pa sabihin mo ang mga lolo't lola natin ay nabuhay, namatay ng 90, 100, 110, makikita mo sa balat nila na tuyot, nangingitim, sapagkat kapag sila ay nadulas, bali agad ang buto, basag ang tailbone, basag ang hips. Kahit pa sabihin mo sobrang lakas mo sa ngayon, makikita mo pa rin yan sa dulo at makikita mo na sa mga katandaan. Mayroon ng cataract, makikita mo yung memory loss, makikita nyo po yung difference sa mga kumakain talaga ng nutrient dense food na para lang talaga sa tao. Kaya marami na sa carnivore way of eating na more than 50 years, 70 years na karne lang kinakain, maniwala po kayo, halos parang hindi sila tumatanda, na napakalakas pa rin po talaga nila. At paano naman nasabi na ang karne hindi para sa tao? Kung bagay yan, okay yan sa'yo, hindi sabihin okay sa lahat. Gusto ko pong ipaliwanag sa inyo na kung ako'y unggoy at unggoy din yung at tao ka, baka sakaling hindi magtugma yung way of eating natin. Kaso we are all human being. Pare-parehas lang po tayong tao. Imposible na hindi po ito effective sa akin at hindi po ito effective sa iyo. Ang magiging problema lamang ay kung mali yung proseso na ginawa mo, na mabilisan ka kaagad nag-shift ng diet mo. Doon magkakaproblema talaga. Sapagkat kailangan ma-reset yung gut bacteria na meron po tayo, at doon pa lang talaga totaling magka-adjust yung sistema ng katawan natin. Kaya napakahalaga po na may nag-coach po sa atin kung paano ba yung tamang sistema upang hindi tayo parang tubol, tumigas yung poops o anything na ma-experience po ninyo. At ako na po nagsabi sa inyo, may enjoy nyo po talaga. Alam mo yun, yung pakiramdam na habang kumakain ka ng karne, satisfied ka, iba yung enjoyment, iba yung saya. Alam mo, parang sinasabi ng katawan natin, at last, for the first time around, nakain mo din yung pinakamasustansyang pagkain na matagal ko nang hinahangad. Compare before na tawag nito, na kung ano mga kinakain natin, lagi pa rin tayo nagkikrave ng mga pagkain na kung ano-ano at parang wala tayong kabusugan. Pero imagine mo ewan ko, mauunawaan ako ng mga nasa meat-based diet na kapag nakakain ka ng karne, sobrang saya. Before nga nung una parang, kasi sorry, parang medyo OA to medyo naluluha-luha pa ako. Iba yung enjoyment, very satisfied ka at hindi ka na naghahanap ng kung ano-ano pa, sapagkat you feel full. Basta may unawaan po ako ng mga taong nasa meat-based diet din. Hindi po OA, hindi content lang, pero I strongly suggest subukan po ninyo. At naniniwala po ako na kung ano man pong sakit na meron po kayo, you will simply amaze. Magkakaroon po ng malaking pagbabago once na nagkaroon po kayo ng transition from high carbs to meat-based diet. Think about it. God bless everyone.